Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa pagkakataong ito. Tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kadayangan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kadayangan. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nason. Talaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 88 kabanata, ang dalata po ay siya. Dahilan sa lungkot ang aking paningiwaring lumalamlam. Kaya naman Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Dahilan sa lungkot ang aking paningin, waring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Dahilan sa lungkot, aking paniniwaring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Maraming Diyos makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami linisin, patawarin sa lahat naming karumihan at sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Ang lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kadayangan sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Kadayangan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Kadayangan. Maraming salamat po. Aming pananampalataya. Tinugod mo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 16 at 17. Si Dan ay magiging isang pangunahin katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na babagsik sa tabi ng daan na hanggang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong tao sakay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpo na ang kinabukasan
ay nasa kamay ng ating Panginoon. Si Dan po, isa sa mga anak ng lulong ako. Pagka tinignan mo, namang simple-simple lang. Bakit nakita mo na ba siya, Bernie? Hindi naman po. Pero sa mga istorya, ano po, na binanggit sa banal na kasulatan, yung mga nauna, ano po, bago itong pangitain na ito, bago itong salita, prophetic declarations ng lulong ako. Ano po. Simple lang si Dan, pero ang sabi sa kanya, magiging isang pangunahin katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ang salita po na magiging pangunahin ay tumutukoy sa kapangyarihan, sa kakayahan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Kung magiging pangunahin si Dan, nangangahulugan ito na walang basis yung kahapon dun sa kanyang hinaharap. Ibig sabihin, Bernie, babaliwalain na natin kung ano yung mga kasalukuyan natin para sa hinaharap. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang nais ko pong ihatid, ipabatid sa bawat isa sa atin ay yung katotohanan na hindi yung mga pagbagsak, hindi yung mga kasalanan, hindi yung mga hindi mabuting bagay na nangyari kahapon ang siyang magpapatigil sa atin para abutin kung ano yung layunin ng Panginoon sa atin sa hinaharap. Alam niyo po, isang nakakalungkot na bahagi ng ating buhay ay sa kadahilan ng ganap nating nauunawa ang kasalanan, nilalayo tayo nito sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Sapagat ang ating pag-aakala sa panlililang ng kaaway na kasalanan ka, Bernie, hindi tama yung ginagawa mo. Ano po? Sa ganyang kaisipan, nagiging balakid dito upang makapagpatuloy at maganap ang nais ng Panginoon. E di ano po ibig sabihin? Huwag tayong pumayag. Dapat magkaroon ng pagkakataon, dapat magkaroon ng panahon na lakaran, maging matwid at tunay na maganap yung kalooban ng paano ko nga gagawin yan, Bernie? Kahapon, nung nakaraan ko, ito yung mga kasalanan ko. Alam niyo po, isang katotohanan, ang mga tao, tinataglay natin yung alaala ng mga kasalanan, ng mga karumihan na nagiging dahilan kung bakit hindi tuloy tayo makapagpatuloy, matupad at masunod ang nais ng Panginoon. Hindi talaga ang Diyos ang may problema. Kung hindi, tayo. Ang kaaway, nagsasuggest. Ang kaaway, nanunumbat. Pero, kapag tayo'y nanatili sa katotohanan ng salita ng Diyos, walang panghuhusga ang Panginoon para sa mga naglilingkod sa Kanya. Dahilan para dapat tayong pumanatag. Dahilan para dapat tayong manindigan, manghawakan sa katotohanan at pangako ng salita ng Diyos. Paano, Bernie? Nararamdaman ko talaga na marumi ako. Nararamdaman ko talaga na makasalanan ako. At yan po, totoo. Pero, dapat po nating maunawa, hindi po dyan natatapos yung ginawa ng Panginoon sa atin. Samantalang tayo po ay nakagawa ng mga bagay labag sa kanyang kalooban. Kapag ka po tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating puso, sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, ang lahat po ng kahapon binubura na. Wala pong alaala ang Panginoon ng mga kasalanan, ng mga karumihan.
Yan po ang pangako ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang babalot, maglilinis sa lahat nating karumihan. Paano tayo maniniwala sa Panginoon? Kasi yan ang katapatan ng kanyang salita. Balikan natin yung banal na kasulatan. Makikita natin si Pedro. 3 beses na ikinaila ang ating Panginoong Yesus. Pero matapos na siya'y maliwanagan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo po, si Pedro ay patuloy na nangaral patungkol sa biyaya ng kaligtasan at kahabagan ng ating Panginoon. Kung paano tayo inilipat ng Panginoon mula sa tunay na kadiliman patungo sa kamahamanghang kaliwanagan ng ating Panginoon Jesus. Nagkasala si Pedro. Itinanggi ang kanyang Panginoon. Pero siya tinatawad. Ibig sabihin, pinura ang lahat niyang pagkakamali at sinimulan siyang ihatid sa mainam na kasalukuyan. At bukas, palayo dun sa kasinungalingan ng kahapon. Pwede bang mangyari sa akin? Si Pedro, nahul pa ni Jesus. Kasama lagi si Jesus. Isipin mo kapatid, kasama na lagi si Jesus. Pero nagawa niya pang itatwa. Nagawa niya pang ikaila. Ano tinitignan mo sa sarili mo? Kaya ka ganyan. Ang sinasabi ko po, simple lang. Mga kapatid, si Pedro, laging kasama ni Jesus, nagawang ikaila si Jesus. Pero, pagkatapos ng muling pagkabuhay, mas malapit siya kay Jesus. Kasi hindi lang pisikal, lumapit sa kanya sa Panginoon. Hit sa lahat, yung kanyang puso, pinanahanan ng anak ng Diyos. Sino ba ang nananahan sa ating puso, sa ating kaisipan? Alam niyo po yung mga binibigyang pansin natin. Kaya ako po, wala po akong problema sa balita. Wala po akong problema na tayo'y, inaalam natin yung recent news. Ano po? Pero, kung magbababad tayo dyan, tapos yung ating pananampalataya madudungisan kasi ang ipagtatanggol natin yung mga kasinungalingan ng mga politiko. Kapatid, kaibigan, maniwala ka sa akin, madadali ang buhay mo. Kasi lagi-lagi kang high blood, araw-araw. Sasakit ang ulo mo, ang kalooban. Pero alam mo kapatid, hindi naman masamang manood ng balita at malaman ng kasalukuyang kaganapan. Pero wag mo ihatid ang puso mo sa pagkagalit, sa sama ng loob sa inanakit. Yan mo sa pananalangin sa trono ng ating Panginoon. Yan ang gagawin natin ngayon. Ihahatid natin lahat nating napag-usapan, mga bagay na ating inisip, inanis, at hihilingin natin yung pinakamainam na nagmumula sa ating Panginoon. Yun, yung ating maranasan. Malalaki. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y labis na nagpapasalamat ng iyong salita ay patuloy na nagkakalob sa amin ng kapahayagan. Kami po'y nagkakaroon ng kaunawaan upang lakaran at ganapin ang iyong dakilang kaloob. Kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataon, Ama, na yung kaaming kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na hindi mo ninanais. At dahil dito sumasama yung aming kalooban, humibigat, Panginoong patawarin.
At hayaan mong minsan pa aming maunawa na ang mga bagay na ito, mga kaganapan ay hindi marapat na magpabigat sa amin, kundi marapat namin silang ihatid sa iyong banal na harapan. Katulad po ng aming ginagawa ngayon, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang nangyayaring giyera sa Iran. Ama, ikaw pong bumilos ng may kapangyarihan. Dasal namin ang iyong kaluwalhatian, ang matagpuan ng mga taga-Iran, at magtiwala sila hindi sa gobyerno, kundi magtiwala sila tangi lamang sa iyo. Dasal din po namin ang patuloy na pagsubaybay mo dun sa aming mga kapwa Pilipino ng mga OFW. Lord, bantayan mo sila, ingatan mo sila, lalo na Panginoon yung kanilang mental health. Dahil maaring sila, Panginoon, ay mag-alala, matakot, pangamba, at ito'y maging dahilan upang magkaroon sila ng breakdown. Father, we do not allow that in Jesus. Pahintulot mo na patuloy na yung katapangan at yung kaunawaan na nagmumula sa iyo ang kanilang maranasan. Dasal din namin ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses ay makapagatid ng iyong salita sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila. And we declare yung mga missionaries namin, Panginoon, ginagabayan mo at patuloy na pinagkakalooban mo ng kakayahan na magtagumpay para sa iyong kalwalan. As we also entrust to you the fulfillment of God's purposes, as we just claim, Father, that it is you and you alone who has the power to really release the strength. Come. Dasal din po namin, Amang Diyos, ang patuloy na pagkakaloob mo ng kakayahan upang masunod at matupad ang iyong dakilang kalooban sa mga naglilingkod at sumusunod sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kadayak sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iglesia ng aming Panginoong Jesucristo ay patuloy na magkaroon ng unawaan, pagmamahal, patawaran, at patuloy na magkaisa sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Pahintulot mo, Panginoon, na ang bayan ng Kadayangan ay matagpuan ng aming Diyos na buhay na karapat-dapat na paglagakan ng altar ng aming Panginoong Jesucristo. At sa altar na ito, patuloy na dumulog, lumapit, lumalangin at ang tinig ang tagumpay na nagmumula sa iyo. As we declare for the fulfillment of your purposes, Lord God, dumaloy ang kapangyarihan mo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng bawat isla ng aming bayan. Dasal namin ang kaunlaran na nagmumula sa iyo. Matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the American ways in the heart of its Lord. Dasal din po namin ang pangunguna sa mga lingkod mo na patuloy na gumaganap ng dakilang kalooban sa aming mga training agencies, katulad po ng Mainline Asian Center for Missions, Elijah House Church, Reno, Asia Pacific, International Institutes. Sino pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito para magtagumpay para sa kaluwalhatian. As we also lift up unto you, Lord God, yung mga kaganapan. Hallelujah. Yan, narabasyon, narabasyon, garabagan. Ama, sa iyo namin ipinagkakatiwala ng aming President Marcos, Vice President, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa tunay na maghari sa aming pinakamamahal na bayan para matupad namin yung tawag mo sa amin, Lord God, and that we may fulfill what you have. Sa iyo din namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Pabuksan ng kaunawaan na nagmumula sa iyo. And we even declare the fire of revival
Viper habang amin din po inaangkin ang pagkilos mo sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan, lalo na yung mga kapatid namin na nagtatrabaho sa mga bansa na we declare the fire of salvation, the power of the revival coming from you shall consume these places. Kaya din po ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Inusan mo mga bansa nito para matupad ang iyong itinalaga para sa amin. Kasi also, believe, Lord God, na yung kapayapaan ng Israel ay agad mo lang ipinagkaloob sapagkat tunay ayon sa pangako na aming also declare blessings after blessings after blessings after blessings. Just believe, we received our praise. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa anumang problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalap, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung kung salitain ko ang paspas ng Panginoon sa iyo at sa inyong sampan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and with work, with an obeying and with nourishing Jesus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa mga problema, kahirapan. Tayo'y magtiwala sa kapangyarihan. Together, let's declare, God bless the full of peace, big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus. Amen, 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 amen. Praise God.